Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, si Senator Trillanes IV, yung paepal na tatakbong mayor po ng Caloocan, nag-iingay na naman po at sinasabi niya na nakakasana raw po yung impeachment laban kay VP Sara. So, gumagawa na naman po ng ingay itong si dating Senador Trillanes at ang target naman niya ngayon is si VP Sara. Kung dati, kung mapapansin nyo, ang target niya lagi is si Pangulong Duterte lang, si Pulong Duterte. Ngayon, damay-damay na talaga lahat ngayon. Kahit sa issue ni VP Sara, sumasaw-saw na itong si Trillanes para lang sa publicity dahil sa nalalapit na eleksyon na siya nagpaplanong tumakbo bilang mayor po ng Caloocan. So, shout out po sa mga taga Caloocan. Sana po iboto po ninyo si Senator Sonny Trillanes bilang maging mayor para ma-experience po ninyo kung ano yung stress na pwedeng makuha ninyo kapag kasama nyo na itong taong to. Ito po yung kumbaga iboto po ninyo para po malaman ninyo kung ano yung magiging sitwasyon po ninyo kapag siya na yung nakaupong mayor. So, yan po yung pag-uusapan natin tungkol dito sa impeachment na sinasabi ni Trillanes na kumbaga nakasalang na para matanggal itong si VP Sara sa kanyang pwesto. So, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Kasi nakatawa ko ito kay Trillanes eh. Parang lahat na lang ng issue, sinasawsawan niya. Na kahit na lagi nauulat siya sa mga statement niya, talagang ano siya, alam mo yung fighting spirit niya talagang napakataas. Kahit na napapahiya na siya, nagmumukha na siyang engot, okay lang. Kasi publicity, kailangan niya yun eh. Ngayon ito, sumasawsaw siya sa issue ng impeachment ng Vice President. At pakinggan ninyo kung ano yung mga naging reason niya bakit may impeach daw si VP Sara. So panoorin po natin ito. Nakahanda na raw ang 22 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto na umanong reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito yung ibinunyag daw ni Trillanes. Dati pang alam niya ni VP Sara. Nung una pa lang pumutok yung kanyang confidential funds, nung unang beses pa lang pumutok yan nung kinestyon yan, meron na impeachment na niluluto talaga sa kanya simula nung humiwalay siya sa administrasyong Marcos. So, hindi na bago yan. So, rito parang pinalalabas dito ni Trillanes, kumbaga, bago lang. Siya kanya pa lang nanggaling yung balitang may nilulutong impeachment. So, kitang-kita nyo rito na sumasawsaw talaga sa issue itong si Trillanes. The fourth sa programang Storycon ng One News kanina. Ayon sa kanya, may kausap na siya sa kamera para siyang maghain ng impeachment complaint. Basta't kami nakaredy na, 22 articles of impeachment. So, basta kami, nakaredy na. So, nakiki kami. Hindi naman siya kongresista, pero nakiki kami. So, ibig sabihin, tandaan po ninyo, yung grupong kasama to sa grupo ng Magdalo. So, yung Magdalo po, dating kasama po ng Makabayan Black. Ang mga Makabayan Black, ito po ay mga sumusuporta po sa NPA. Na never nilang kinundi na yung mga maling gawain ng NPA. Samantalang yung Magdalo, consist po yan ng mga dating pulis, dating sundalo, na mga tropa po ng gobyerno na lumalaban sa mga NPA. Pero nakipagsanib puwersa sa Makabayan Black. So, malamang sa malamang, ito yung mga kongresistang sinasabi niyang nakaredy na para mag-file daw ng impeachment. So, malaki yung posibilidad na pwede na through Magdalo, kinakausap yung mga party list na dati nilang kasama dyan sa loob. So, samantalang yung mga
kinakausap siguro nila, yun yung mga yun yung mga sumusuporta sa NPA. So, ba't natin nasabing sumusuporta? Never naman nila kinundi na yung NPA, di ba? Sa mga maling gawain. So, hindi natin alam kung sino talaga yung totoo, pero yun ang sinasabi nila na ang mga kasama rito ni Trillanes, makabayan black. Which is yun naman yung very vocal talaga ngayon dito sa impeachment na niluluto para kay VP Sara. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it, but I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file. Ayon kay Trillanes, ilan sa grounds ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at culpable violation of the Constitution at iba pang high crimes. Isipin mo yung mga grounds na isinampa niya. Paano niya patutunayan lahat yan? Diba? So, parang, ewan ko parang ang lagay dito, parang kung titignan nyo, parang kwentong barbero lang. Kasi paano mo masasabing betrayal of public trust? Graft and corruption. Bribery. Kanino? Ewan ko. Siguro talagang sanay lang talaga si Trillanes magsampa ng mga ganyang kaso. Sanay siyang mag-imbento ng mga ebidensya. Kitang-kita naman natin sa mga nagdaang mga ginawa niyang hearing. Tulad nila Matubato, nila Las Cañas, di ba? Yung sa ICC. So, mukhang sanay na sanay naman dito. Well-trained nga, kung sabihin nga, well-trained sa paggawa ng mga gantong klaseng mga issue. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Wala naman hong amor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya, no? Parang reyna yung pag-asa niya. The optics are not good. Naghahanap siya ng kakampi, politically isolated. So sabi niya, makakakuha rin ng 18 boto sa mga senador. At wala naman daw siyang amor doon. Ewan ko Isipin nyo, malamang sa malamang halimbawa, hindi makakuha ng 18 boto si Sara Duterte. Pakaawain ni Trillanes yung mga senador na iniisip niyang pwedeng bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Kasi yun yung karakter ni Trillanes kapag hindi pumubor sa kanya. Parang yung quad committee. Di ba? Pag hindi pumubor sa kanila yung gusto nilang mangyari, nagagalit sila. So, same thing dito kay Trillanes. Aawain niya itong mga senador nito kapag itong mga inaasahan niyang 18 na to ay hindi pumirma. Kasi kailangan mag-majority boboto para i-impeach ang Vice President. So, kung hindi magiging majority, so walang mangyayaring impeachment. So, pag walang nangyaring ganun, magagalit itong si Trillanes at malamang aawayin niya yung mga senador na hindi boboto na i-impeach si Sara Duterte kasi yun ang karakter niya. Isipin nyo sila Cayetano, inaaway niya dahil nga hindi sumunod dun sa gusto niya mangyari. Si Subiri, even sino pa ba nun? May mga senador siyang mga inaaway dun na sa tingin natin na alam mo yung hindi niya makuha yung suporta, hindi sumusuporta sa gusto niya mangyari, pinag-aaway niya. Kaya nga din ito nakabalik sa Senado Isipin niyo ang tatakbuhan nito mayor na lang ngayon. Hindi na ito tatakbong senador kasi alam niya siguro sa sarili niya na hindi na siya makakalusot. Na hindi na marami nang hindi naniniwala sa kanya. Kasi doon pa lang sa Caloocan, kapag nag-iikot-ikot siya, nagsasalita siya ron. Halos walang nanonood. So, kung sa ganung maliit na lugar, hindi siya makakuha ng maraming audience, what more kung tatakbo siyang senador, mas talo siya mapapahiya. Doon nga lang sa vice presidential election, halos ilan lang nakuha niyang boto. Ano pang mangyayari sa kanya sa Senado? Maghahati-hati na yung boto niyan. So, hindi siya lulusot. Kaya, nagbabaka sakali siyang maging mayor ng Caloocan. Baka doon sakali, paano meron siyang maging other source of income. Siyempre, trabaho pa rin naman yung pagiging mayor.
may sweldo pa rin naman yun. Unlike kung nakatambay lang siya sa bahay, hindi natin alam kung magkano lang yung kinikita niya sa mga negosyo niya. Malamang may negosyo naman to. Pero still, siyempre, iba pa rin kasi yung may other source of income para hindi nga naman maubusan ng pondo. Wala pang tugon ang tanggapan ni VP Sara tungkol dito. Paglilinaw naman ng ilang kongresista. Purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Pero may So, tablado yung sinabi ni Trillanes na may impeach si Sara Duterte kasi kumbaga napakababaw lang nung mga sinasabi niya article of impeachment na naka-line up na para ipagpapile dun sa kaso ni Sara Duterte. So, napakalayo. So, kumbaga dito, ano lang to nag-iingay lang. Tulad na sa issue ng ICC na sinasabi niya June or July daw lalabas yung warrant of arrest pero walang nangyari. Napahiya siya. So, sanay na siya siguro mapahiya kahit na alam yung wala namang katuturan yung sasabihin niya basta sa kanya makapagbigay lang siya ng statement. So, makapambuisit lang, okay na sa kanya. So, dito, tablado siya sa sinabi nitong kongresista na to ng one rider. Ito, nag-iingay lang din naman to kung kailan mag-i-eleksyon. So, tinabla nila yung sinabi ni Trillanes na pwedeng ma-impeach si VP Sara dahil lang dun sa mga article of impeachment na sinasabi niya. So, antayin natin kung may mangyari talaga dito sa pinaplano ni Trillanes na pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.